Hi, good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of First Timothy, chapter 6, verse 17. As for the rich and in this present age, change them to be haughty, not to see their hopes on the uncertainty of but riches, but on God who richly provide us with everything to empty. Sa Tagalog version sabi dito, ang mga mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasayahan. Ito pong verse na ito, sulat ito ni Apostle Pablo kay Timoteo na inuutusan siya na sabihin ng mga mayayaman na huwag dumepende sa kayamanang lumilipas. Kasi minsan, yung kayamanan yung nagiging false security ng tao. Akala nila na yun yung makakasave ng buhay nila kasi marami silang savings, marami silang kung ano man ang gusto nilang maisipang bilhin, meron sila. So, ganun yung nararamdaman ng yung parang yung kapayapaan ng isang tao nakadepende doon sa yaman na meron siya. Pero sa buhay natin, ang security dapat natin ay ang Diyos. Kasi ang Diyos lang naman ang nagbibigay ng lahat ng ano man bagay na na-acquire natin sa buhay natin. God is our dependent. Kumbaga, dapat siya yung dinidependehan natin kahit marami man tayong kayamanan. Kasi ang mayayaman na tao, pwede maghirap yan. Pwede yan magkasakit ng hindi kayang gamutin kahit pinakamagaling pang doktor. Pero ang Diyos, ang pinaka great healer, ang tanging God alone is our only security. Kasi minsan, pag marami tayong or yung mga pili natin may pera tayo, marami tayong savings. Minsan, ganun yung pakiramdam natin na nagre-rely tayo sa wealth na meron tayo. Pero, dapat ang maramdaman natin, may pera man tayo o wala, doon kadepende pa rin tayo sa Lord. Kasi, darating ang panahon na i-reveal ng Diyos ang laman ng ating puso. Tatanggalin ng Diyos yung full security sa buhay natin. Ang lahat naman pwede pagpalain ng Diyos. I-ask natin sa Kanya yung wisdom at humility. Kasi pag doon tayo nakadepende, natatanggalin ng Diyos. Hindi na tayo kumbaga, kadalasan kapag nakadepende tayo sa kung ano man ang yaman na meron tayo, hindi tayo nag-aalala. Umaasa tayo sa yaman na meron tayo dahil hindi tayo nagpapanik. Nakadepende tayo sa kung anong meron tayo. Pero yung investment, yung wealth, pwedeng mawala yan anytime. Pero ang Diyos, kailangan maramdaman natin na yun ba talaga yung security? Yun ba yung kaya ba tayo proud kasi secure tayo kasi meron tayong savings, meron tayong
kapag ka nagkasakit tayo or meron tayong mga source of mga resources na kailangan natin. Pero number one na dapat maging resources natin ang Lord. Secure dapat tayo sa Lord kasi dapat sa Diyos tayo umaasa. Sa halip na umasa tayo sa kung ano man yung mga bagay na meron tayo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng prosperity. Kaya nga si Eve at si Adan, dati okay sila wala silang problema. Pero na nagkaroon sila ng kasalanan, doon pinaghirap sila. Binigyan sila ng parusa. So, huwag tayong dumepende sa anumang yaman na meron tayo. Na akala natin payapa na tayo, secure tayo sa kung ano man meron tayo. Kapag meron tayong kapayapaan dahil may savings tayo, nawala yung savings na yun, nag-start tayo magpanik. Ibig sabihin, nakadepende tayo sa savings na meron tayo. Hindi tayo nakadepende sa Diyos na meron tayo. Minsan yung pakiramdam natin na stable tayo dahil secure tayo sa kung ano man yung napoprovide ng financial matters. Ang Diyos, kapag blessed tayo, walang kasamang guilt. Kasi pwedeng life is constant changes. Pwedeng magbago yung buhay natin. Minsan ipaparana sa atin ng Diyos yung pagsubok na mawawalan ka talaga. So, hindi natin pwedeng idepende yung buhay natin sa kung ano man na yaman natin. Dahil basta stable yung negosyo natin, kaya hindi na natin kailangan ng Diyos. Hindi na tayo didepende sa Diyos. Secure na tayo kasi meron tayo mga blessings na wala ang iba. Minsan nagiging proud tayo na mapagmataas tayo sa iba kasi ang maraming mga tao na nakadepende sa atin dahil sa yaman na meron tayo. Kaya nakakalimutan natin na ang Diyos ang may bigay niyan, na kailangan yung blessings na meron tayo i-share natin. So ang Diyos nagbibigay ng mga pangangailangan na meron tayo. He richly provide for our enjoyment. Pero yung lahat ng yan, binigay yan ng Diyos para enjoy natin. Pero hindi pwedeng idepende natin lahat ng security or mga hopes natin. Huwag tayong umasa sa kayamanang hindi tayo sigurado. Kasi sa Diyos lang tayo sigurado. Kasi ang kayamanan ay lumilipas. Kaya dito sa verse na to, inutusan ni Apostle Pablo kay Timoteo na pangaralan sila na yung kayamanan hindi sigurado, hindi forever na nandyan. Nag-rebuke sila. Huwag nating hayaan na ang puso natin nakadepende sa kayamanan. Kung meron tayong savings, marami tayong pag-aari, doon na tayo nakadepende. Kasi maraming mga mayayaman na hindi sila naisalba ng yaman nila. Nagkaroon sila ng sakit pero walang doktor na nakasave sa kanila na naayos yung health nila. Kasi anytime, pwede bawiin ang buhay natin kung ano man yung gusto mangyari ng Diyos sa buhay natin. Kahit marami ka pang maiiwan kasi ang pera hindi yan nadadala. So, kahit ano pa man ang yaman natin, pag hindi natin hiningi sa Diyos yung humility na
security ng buhay natin. It's useless. So, hingiin natin sa Diyos kung ano man ang pagpapakumbabang loob. Kailangan, kasi ang gusto lang ng Diyos maging mapagpakumbaba tayo. Humingi tayo ng kung ano man ang gusto nating hingiin, ibibigay sa atin ng Lord. Pero kapag tayo na ay nakakalimot, na hindi na pala tayo nakadepende sa Diyos. Nakadepende na tayo sa sarili natin kasi feeling natin lahat ng meron tayo dahil lang sa sarili natin. Pero lahat ng yan ay pagpapala ng Diyos.